Samahan ko kayo sis. Hanggang sa nakarating na po kami ng lokal, yun na, nagtuloy-tuloy na po yung pagdodoktrina ko. Isang araw, sabi ng asawa ko sa akin, wala na kami pambili ng gamot ko kasi ang isang gamot ko no, 300 plus. Hanggang sa yun, nanalangin na naman ako sa Panginoon na kiusap ako na sabi ko, Ama, ang banggit ko talaga, tanda-tanda ko, magtatapat po ako sa inyo kasi wala nang pambiling gamot ko asawa ko. Baka naman po pwede na pagalingin mo na lang ako ng salita mo, hindi ako absent, hindi ako magdidipin ng pagkakatipon. Hanggang sa awa ng Diyos, dire-diretso naman po. Yung mga ilang taong nagdaan, napasok po ako sa choir, napasok sa NKD, naging busy ako dun sa mga gawain na yun hanggang sa umikot na yung taon ko ng paglilingkod sa... Lagi lang akong masaya, lagi lang akong nandun sa gawain, lagi nakikinig sa paksa. Hanggang sa hindi ko na namalayan, hindi na pala ako sinusumpong. Wala na pala yung sakit. Napaglabanan na pala ng kaligayahan na naiipon sa puso mo kada pagkakatipon. Ako po si kapatid na Lovely Marimban at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Madadamay po ang aking asawa na hindi po namin inaasahan nun na may magbabarilan po dun sa amin. Pwede! Simula po nung bata po kami, ang mas pinaniniwalaan lang po namin nun ay yung sa tradisyon po namin na pag-aanito po. Akala po namin nun, wala pong Diyos. Tapos po nung lumaki na po kami nun, namulatan na po namin na may Katoliko na. Pero po, kahit po nagsisimba po kami, patuloy pa rin po kami dun sa paniniwala namin na nakagisnan namin. Wala pa rin po talaga kaming naiintindihan na mali pa rin po pala yung paniniwala namin. Kaya nagiging patuloy po kami sa bisyo namin. Hindi po nababago yun nung nasa born again at nasa Katoliko po kami. Sugal po, inom, tas mga karakrus po, mga sakla, lahat po, mga sabong. Kasi yung pagsugalan po kasi dati sa amin po, doon po sa mismong bahay po namin, noong pong time na halos araw-araw na po ako nagsusugal noon, pati po yung mga anak ko, halos kasama ko na rin po, halos natuturuan na rin po sa pagsusugal. Nagagalit na nga po yung asawa ko noon na iwawandas ko na po yung sahod niya. Sinugal na ka naman, pati nga. Mo pakisap yan, may sabot po. Kahit wala naman kagro, wala kayo minuto. Nakaman siguro bulag na eh. Sinabi ko na alam mo itong nasi, basta na may sabot kong nga daw, ini malas kong ini. Matutut na kamo. Yan. Pero
Ang hindi po pala namin alam, yung pong madadamay po yung aking asawa. Na hindi po namin inaasahan nun na may magbabarilan po dun sa amin. Tapos po mga 2 linggo po siguro nun, may dumating pong subpena po para po sa aking asawa. Yun po pala yung pinakamasakit na mangyayari sa aming buhay, na yung asawa ko po yung madadamay doon. Nung nakalaya na po ang aking asawa, nasa Sitio Kalangitan na po kami noon, may naririnig na po kami noon na may mga MCGI na daw po dito sa Sitio Kalangitan. Tapos po may nakapagpatayo na daw po sila ng poso. Pero kahit po naririnig po namin noon, parang hindi pa po kami nagkakaroon ng interest na pumunta doon sa doktrina nila. Pero po nung nalipat po siya sa Sitio Flora Kalangitan po, doon na po kami nag-umpisa noon na nakinig ulit po ng doktrina. Kasi po nakita po namin noon na yung yung nanay ko po, tsaka po yung mga pinsan ko, nauna na po silang naanib sa akin. Kaya nag-interest po ako na makinig. Kasi po parang yung nangyari po sa asawa ko, parang naisip ko po noon na parang ito na yung panahon para makapagbago po kami. Onas la sehata aluhang doktrina tamo how pun Diyos ang kita ng makita na kalupang hasi. O boy, kaganawan pastang tama, Diyos, dimpat na tupad. Ngayon po na kaanib na po kami dito sa MCGI. Dito ko na rin po naranasan yung umintindi sa asawa, umintindi sa kapwa, magpatawad. Kahit po may mga problema, hindi po nababalisa. Kaya dito po sa narinig ko na aral po dito sa MCGI, wala po talagang kulang eh. Sapat po talaga sa amin dahil nabago po kami. Yung po mga dating ginagawa po namin na mga pagsusugal, pag-iinom, at tulong po ng Diyos, hindi na po namin nagagawa ngayon yun. Salamat po sa Diyos dahil po isa na rin po akong miyembro ng choir. Tsaka po pag sa mga ibang sitio po na may mga fiesta ng Diyos po, naiimbitahan din po ako na kumanta. Lalo-lalo na po sa Apalit noon. Salamat po sa Diyos dahil nabigyan po ako ng pagkakataon.